Good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Etong mga master, panoorin naman natin itong pagsoplak ni Senator Robin Padilla dito kay Eric Silvestre Tulfo aka Erwin Tulfo. Ito no, sa totoo lang no, hindi si Senator, hindi kagalingan na senator etong si Senator Robin Padilla, no? Hindi talaga siya ganun kagalingan. Pero, no, pinatunayan ni Senator Erwin Tulfo na siya yung pinakamahina dito sa Senado. 'Di ba? Kasi si Senator Robin Padilla, kahit ganyan yan, 'di ba? Gusto niyan laging sumunod sa batas kung ano yung batas. Pero itong si Erwin Tulfo, gustong baliin ang batas. 'Di ba? Magaling lang mag-English itong si Erwin. Yun lang. Anyway mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, shoutout sa inyo lahat. Okay? Let's do this. Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Na lubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Tingnan niyo yung mukha ni Erich. Baba ang bibig. Sa pool siya eh. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Tama. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad. Lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao. Patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Na ang batas ay para sa lahat. Tama. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Tama. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, Tama. at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Tama naman. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Tama Hindi na naman. ang unang lilihis. Erich, sana narinig mong mabuti yun. Nasa tabi ka lang. Sana narinig mo mabuti yung mga sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla. Dahil lahat yun tama. Kahit ikaw. Di ba? Pinoproteksyonan ka ng batas. Kaya dapat, kung ano yung natatanggap mo, yun din ang dapat ibigay mo sa iba. At eto pa, mambabatas ka. Yung making law. So pag gumawa ka na ba ng batas, nakagawa ka ng batas, well, hindi ka pa naman nakakagawa ng batas. Pag nakagawa ka ng batas, so pwede natin baliin yung batas na ginawa mo? Iyan tanong, okay lang ba sa'yo? So ano pang silbi ng ginagawa mo dyan kung babaliin lang pala natin yung mga batas? O sana naintindihan mo ng todo. Nag-sink in sana sa utak mong galiit lang. Gano'ng kaliit? Di ba? Nag-sink in sana sa'yo lahat ng sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Dahil lahat yun tama. My God talaga. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Tama. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Tama Meron po naman. mga katulad natin
na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Ito, re-rebat, no? Sumisenyas na si si Erich Sylvester. Ito lamang po, maraming salamat po. Re-rebat, Thank magda-damage you, Senator control. Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, We don't have to? What? there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. Ano daw? The voice of the people is the voice of God. Voice of the people is the voice of God. So pag sinabi ba ng taong bayan, uulitin natin. Pag sinabi ba ng taong bayan, sunugin ng buhay itong mga tiwali, hindi na natin kailangan pa na dumaan sa due process ha. Basta yung mga pinagbintangan na yan, lahat ng pinagbintangan, sunugin natin ng buhay. Voice of God yun? Dahil yun yung sinisigaw ng taong bayan? Kahit labag sa batas, labag sa pananaw ng Diyos. Di ba? Kasi hindi naman napatunayan na nagkasala sila. Basta sinabi ng taong bayan, ganito ang gawin natin. Voice of God yun? Lintik na logic yan. Grabe. Idadamay mo pa si God. Nananahimik siya. Huwag mo siyang idamay dyan sa katangahan mo. Magda-damage control ka na lang, mandadamay ka pa ng iba. Sarilinin mo yan. Ibis na aminin mo yung pagkakamali mo, anong ginagawa mo, nandadamay ka pa. Gagawin mo pa example yung the voice of the people, the voice of God. So pag sinabi pala ng taong bayan, sunugin yung mga kurakot na yan. Yung mga pinagbibintangan na nagnakaw sa ng kaban ng taong bayan. Voice of God yun? Kahit hindi dumaan sa tamang proseso? At wala naman tayong batas na umiiral na may death penalty tayo. Tingnan nyo talaga kung gaano kaliit lang talaga mag-isip itong si Erwin Tulfo. Ang babaw. Walang logic. Kahit nga common sense, wala. My God, tapos ganyan yung mga leader natin. O anong pakiramdam ngayon? Itong mga bumoto kay Erich Sylvester Tulfo, masaya kayo? Ganyan yung niluklok nyo? Mahina. Let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Isipin nyo, no? Ang sinasabi niya, di ba? Mas mataas ang tao kaysa sa law. Tapos ang law pumoprotekta sa tao. So mas mataas ang law. God damn. Mr. President, is the return of the value of good faith. No, magaling lang talaga mag-English ito eh. Dinadaan mo lang kami sa English mo, Erich Sylvester Tulfo. Pero kung ikukumpara kay Senator Robin Hood Padilla, wala ka. Panis ka. Panis ka. Grabe. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo Anong na point mo? kailangan sundin. Oh. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President,
tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. Pero, Eric Sylvester Tulfo, ang sigaw ba nila doon, baliin natin yung batas? Sige nga. Sinigaw ba nila doon? Yung mga nagrally, ibalik nyo yung pera sa pamamagitan ng pagbali sa batas. Ang sabi lang nila doon, ibalik yung mga nakaw yaman. Hindi nila sinabing wag tayong gumamit ng due process. Hindi yun ganun. Kayo lang yung nag-iisip talaga ng ganung bagay. Grabe. Ginamit nyo pa yung mga nagrally. Pinapalusot mo lang yung katangahan mo. Wala talaga, no? Ibang level talaga si Eric Sylvester Tulfo. Impes na itama mo yung pagkakamali mo dyan, hindi, pinanindigan mo talaga. Pinanindigan mo talaga na katangahan. Katangahan yung napunta ka dyan sa Senado. Dahil hindi ka talaga karapat-dapat dyan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. Kalokohan yun. Huwag kayong maniniwala sa ganung bagay. On the record lahat, inamin ng mga diskaya, ng mga kontraktor. Diba? Inamin na nila. Malakas na ebidensya na yan, Eric Sylvester Tulfo. So anong kinakatakot mo na wala tayo makukuha dahil tatagal? Yun ang due process. Kasi kayo mahilig kayo sa cut the process. Gusto nyo yung Rapi Tulfo style na 2 to 3 days tapos ang problema. Pero hindi naman talaga tapos ang problema. Pinapakita nyo lang na natapos na yung problema pero hindi naman tapos ang problema. May problema pa rin. Hindi ba natin makukuha? Makukuha natin. 100% na nga panalo na tayo dito. Makukuha natin yung ninakaw na yaman. So anong kinakatakot nyo ba? Bakit kayo ganyan? My God. Pag ang intellect nyo talaga maliit lang kung mag-isip, wala talagang patutunguhan. Para lang maipilit yung gusto nyo. Magkampi-kampihan kayo sa katangahan nyo. Hindi gumagamit ng utak. Simpleng logic. Makukuha naman natin Pero nung ginagawa nyo, tinatakot nyo pa ngayon yung taong bayan, ay di tatagal pa yan. Dumaan ba sa due process? At least pag korte ang nagsabi, ganito ang kukunin natin. Malinis. Erich, malinis. Hindi yung ganyan. My only point, Mr. President, May point is ka pa niyan the people were asking, the people are demanding isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po.
paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. Nandun na yung galit. Galit talaga ang taong bayan, hindi na mawawala yun, Erich. Galit talaga. Pero gusto ba nila na hindi dumaan sa tamang proseso? Sundin natin kung ano yung batas. Kasi kung ganun, wala tayong pinagkaiba sa mga diskaya. Gets mo ba? Pag nanakaw pa rin yun. Sa mata ng Diyos at sa mata ng batas ng tao. Kasi hindi siya sumunod sa tamang proseso. Sundin natin kung ano yung batas. Kasi yan nga ang utos ng Diyos. Sumunod tayo sa batas. Ano bang batas ng Pilipinas? Grabe, simpleng logic. Ipapalusot mo lang talaga yung walang kakwenta-kwentang inaiisip nyo ni Boying Rimulya. Magkampihan kayo sa katangahan nyo. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is Tanga ka. isoli Ganun. po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng No ifs. DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, Ayup! mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera. Kahit hindi sila magkusang loob na mag-surrender, pwede natin silang i-force sa pamamagitan ng batas. Eric Sylvester Tulfo talaga. Hina mo talaga. Mema lang ngayon nila Boying Rimulya. Lintik na yan. Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Inalam mo Mr. pa President, yan. whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Siya na mismo ang nagsabi, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Yun naman talaga ang sigaw ng taong bayan. Pero hindi kami sumisigaw na mag-cut the process tayo. Na huwag tayong sumunod sa batas. Kaya natin pabalikin yung pera. Nagsalita na ang mga diskaya. Umamin na sila. Gets? Siyempre hindi. Tanga nga eh. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, Ito, napakaganda riribat po si Senator ng mga Robin. punto na binitawan ng ating inahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Tama. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Tama. Kung ang argumento po natin ay makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano po ang gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin
Katulad ng mga katutubo na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. E paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Ito, re-rebat. Ang ganda ng mga sinabi dito ay mga example dito ni Senator Robin Hood Padilla. 'Di ba? Patungkol sa mga katutubo natin na naagrabyado din, 'di ba? Nakuhanan daw ng mga ari-arian, lupa, ganto ganyan, 'di ba? Pero anong sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla? Umiikot siya doon at sinasabi niya na maghintay kayo kasi dapat tayo sumunod sa batas. Kung ano yung tamang proseso, yun yung dapat nating gawin. 'Di ba? O yung example niya rin, paano pag pumunta yan sa Mindiola, nag-riot-riot din. Sumigaw na ganto, ganyan, ibibigay ba ng kagad? Eh may batas eh, kailangan sundin. 'Di ba? O tingnan natin kung anong damage control dito ni Erich. Tulfo is recognized. Mr. President, just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. What? To tell you. Putik yan, ang layo. Ang layo ng sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla sa sinasabi ni Erich Sylvester Tulfo. Kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao. Ako, lumaki po ng Mindanao. I've been to Hulo. I've been Dami pakialam dyan. to Basilan. Been to Saan ka lumaki? Tawi-Tawi. I've been to Marawi. O ba't hindi mo isama yung Amerika? Lumaki ka rin doon, ha? Maro nga po ako magsalita ng tausog eh. Marunong din ako ng Arabic. So, anong point mo? Anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun eh. Parang you're comparing apples to oranges. Gagi talaga. Grabe, ang liit lang talaga ng utak mo pag gumana, no? Hindi, malaki naman ang utak niya, pero yung portion na gumagana, napakaliit lang. Sige niya mag-isip, napakababaw. Ganito ka makipag-argumento? Walang kakwenta-kwenta. My God. Mema na lang, no? May makwento lang. Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan Hindi, or something. Hindi Sila nga yung kinuhanan. Hindi ka kasi nakikinig. Nag-iisip ka kagad ng damage control mo na walang kwenta. po eh. Ang sinasabi ko lang po, ito'y malinaw na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin ni Sole. And that's my own opinion, Mr. President. Ngayon, opinion na. Oh my God. Opinion eh, nakikiano ka sa sinasabi ng taong bayan, tas opinion na. Ewan ko talaga sa'yo. Labo mo talaga, Erich. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. Yan, kahit in bad faith pa yan, pwede natin i-force yan sa pamamagitan ng batas. 'Di ba? Pag sinabi ng korte, gantong halaga ang ibabalik nyo. Ewan ko talaga sa'yo, Erich. Puro drama ka lang. That's all, Mr. President. I have no further statements. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Soplak ang inabot talaga ni Erich dito kay Senator Robin Hood Padilla. Wala ka talaga. Pinatunayan mo talaga na ikaw
Yung pinakamahina dyan sa Senado. Magaling ka lang mag-English. Yun lang ang advantage mo dito kay Senator Robin Hood Padilla. Pero kung ito magaling din sa English, tapos ka talaga. Kayang maipagsabayan sa mga ano dyan. Ikaw, wala. Tulfo, Majority Leader. No, anyway mga master, hanggang dyan lang naman to. No, napakinggan natin yung walang kwentang talumpati ni Erwin Tulfo. Bad trip talaga, ano? Ganyan yung mga senador natin, ano? Yung mga bumoto kay Erich, masaya na kayo. Oh, ganyan yung senador natin. Tanga. Oh. Anyway mga master, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. God bless sa inyo lahat.